Sa inyong harap, lalabas ang bituin ng molusko, ang malaking kalansay. May 8 braso sa ilalim ng ulo at bibig sa gitna ang pugita. Tulad ng cuttlefish, kakaiba ang itsura nila na parang hindi taga rito. Kaya ng mga hayop na ito na tikman at makakita gamit ang kanilang mga braso. Ngayon, aalis tayo para tuklasin ang kamangha-manghang at iba-ibang nilalang na ito. Dahil sa elastiko at nababatak nilang katawan, parang nasa lahat ng dako sila pero wala rin. Ang kanilang galing magtago at matinding kuryosidad ang nagbigay daan para makaangkop sila sa iba't ibang kapaligirang dagat. Dalawa, mula sa ibabaw ng mga alon hanggang sa malalalim na kailaliman ng dagat sa ilalim. Ang mga pugita o polpo ay walang baluti o kabibe, kaya napoprotektahan nila ang kanilang 3 puso, 9 na utak at 8 braso na may daan-daang pangsipsip laban sa mga mandaragit. Nakabuo sila ng astig na solusyon, lalo na kung aaralin ang kanilang anatomya. Nakakagulat, parang hampas ng pugita kapag nakipagsampalan ka sa kanya. Ito ay ang laki ng kanilang nervous system. Ang kay Octopus vulgaris, ang karaniwang pugita, ay may humigit kumulang 500 milyong mga silulang nerbiyos. Bilang paghahambing, ang mga daga o mga bubwit ay may 150 milyon at ang mga aso o pusa ay may humigit kumulang 600 hanggang 700 milyon. Pinakabaliw dito ay ang mga pugita. Sobrang kalat ng nervous system nila kaya mahirap matukoy ang simula at dulo ng otak. Sa 500 milyong neuron na ito, 1/4 lang ang nasa sentrong otak, sa loob ng ulo. Habang karamihan ay nakakalat sa 8 braso nito. Kaya hindi mo masasabing bobo ang pugita dahil pati mga braso nito ay may sariling talino. Ang sentrong utak na nasa pagitan ng mata ng hayop ay magkakasalo sa espasyo ng malambot na bungo kasama ang mga bituka, bato, 3 puso at iba pang organo. Sa katunayan, halos lahat ng mga organo ng mga pugita ay nasa kanilang ulo, maliban sa kanilang 8 maliliit na peripheral na utak na matatagpuan naman sa ugat ng bawat braso. Ang maliliit na utak na ito na may halos 500 milyong neuron bawat isa ay nagpoproseso ng ilang impormasyon mula sa kanilang mga braso ng mag-isa. Kaya parang may sariling isip ang bawat braso dahil kayang magdesisyon ng bawat galamay ng mag-isa. Ang kakayahan ng pandagdag na sistemang nerbiyos na lampasan ng sentral na utak ay tumutulong sa hayop na mabilis mag-react sa mga pagbabago sa kapaligiran. Mga galaw at reflex tulad ng pagtakas. Ang pugita ay tumatakas sa pamamagitan ng pagpapalabas ng tubig na may presyon sa kanyang 2 siphon na gamit din sa paghinga. Laging handa siyang tumakas. Parang submarinong hinubog sa wind tunnel bago mapansin ng sentral na utak. Para mas maging kakaiba ang mga uri na malapit sa ibabaw, may 2 hanay ng ventosa ang mga braso nila. Ang humigit kumulang 240 selyadong kasukasuan na ito ay bawat isa kinokontrol ng espesyal na kalamnan na nagbabago ng hugis at presyong inilalapat, para payagang dumikit, humawak at tikman kung kinakailangan. Dahil bawat ventosa ay may mga reseptor pandama na parang silula ng panlasa na nagbibigay daan sa mga pugita na malaman ng komposisyon, malasahan ng kanilang nahahawakan bago ito ilagay sa bibig o mas tamang sabihin sa tuka ng isang pugita. Ang makahuli at makahawak parang pagtikim na rin. Maaring dahilan ng kakayahan ng pugita na malasahan gamit ang braso kung bakit wala pang nakitang pugita na sumasakay ng metro. Tinatayan nakakatulong ang kakayahang ito para mapunan ang kakulangan ng mga hayop na walang gulugod na ito sa proprioception. Ibig sabihin, hindi nila eksaktong alam ang lokasyon ng mga galamay nila kaya dito sila mahina. Kapag ginahawakan ng mga pugita ang sarili nila, nalalasahan din nila ito. Ang chemical na pagkilala sa sarili ay nagsisilbing utos na huwag dumikit sa sariling balat kaya naiiwasan ang pagkapulupot ng kanilang mga galamay. Kahit maputol ng mandaragit, kayang muling tumubo at mag-regenerate ang mga galamay na ito. Dahil sa dami ng neuron sa bawat galamay, parang binunot ang bahagi ng ulo natin. Linawin natin. Kung iimbitahan kang makipagkamay sa lalaking pugita, iwasang hawakan ito dahil baka mapagkamalad mong ikatlong galamay sa kanan mula sa gitna ng ulo. Sa totoo, ito ay ectocotyl, isang galamay na ginagamit para mag-imbak at maglipat ng spermatophore. Mas kilala sa payak na tawag, ang pinakakahanga-hangang kakayahan ng mga pugita sa mababaw na dagat ay ang kanilang camouflage. Tulad ng ibang cephalopod, kaya ng mga ito baguhin ang kulay at tekstura ng balat depende sa nararamdaman o takot nila.
Kung kaya ng mga maestro ng pagbabalat kayo, magbago ng itsura ng mas mabilis kaysa kay Lady Gaga. Para madaling mag-blend sa paligid, natatakpan sila ng milyon-milyong kakaibang selula, tinatawag na chromatophores na may microscopic na supot ng itim, pula, dilaw, asul o puting pigment. Milyon-milyong maliliit na lobo na may pangkulay ay nahahatak o nadudurog ng maliliit na kalamnan sa paligid para mabago ang kulay nila. Mayroon din silang maraming selula na parang microscopic salamin na nagpapakintab, nagpapareflekta o nagpapapolarisa ng liwanag, kaya kumikislap sila sa paningin. Sa huli, para kumpletuhin ang palabas ng camouflage. Ang mga pugita, tulad ng mga cuttlefish, ay kaya rin baguhin ang tekstura at anyo ng kanilang balat. Ginagawa itong mag-iba ng hitsura upang gayahin ang maliliit na gaspang at umbok ng kanilang paligid. At sa ganitong paraan, mas lalo pa silang bumabagay sa kanilang kapaligiran. Pinagsasama ng cuttlefish at pugita ang iba't ibang paraan ng pagbabago kaya nakakalika sila ng nakamamahang disenyo at nagmumukhang bato, korales o damong dagat. Ngunit maaari rin nilang subukang hipnotisin, takutin, bigyan ng babala tungkol sa kanilang pagiging lason, makipagkomunikasyon o mangakit. Sa mga cuttlefish, napansin pa nga na may mga lalaking individual na nagpapakita ng kulay ng balat na karaniwang sa mga babae sa isang bahagi ng kanilang katawan para malinlang ang posibleng karibal. Habang nililigawan naman nila ang isang magandang babae sa kabilang bahagi, ipinapakita nila ang pinakamagandang kulay nila bilang lalaki. Ang kakayahang magpakita ng makaibang anyo sa magkabilang panig ay minsan ding nakikita sa mga pugita. Bukod pa sa napakaraming uri ng mga disenyo na kanilang nagagawa, mas nakakagulat pa siguro ang bilis ng lahat ng ito. Kaya ng mga pugita at cuttlefish magpalit ng kulay o anyo ayon sa kanilang paligid sa isang kisap mata, gaya ng ipinakita sa video ng Universidad ng Okinawa. Sa totoo lang, mga 200 millisecond lang ang karaniwang kailangan nila para makagawa ng simpleng disenyo. Samantalang, ang mga pinakakomplikadong disenyo ay nangangailangan lamang ng 2 segundo, pinakamatagal na, para magawa ng mga pambihirang pintor na ito. Kapag ang kulay at tekstura ng balat ay humalo sa latak sa likod, kailangan na lang manatiling hindi gumagalaw para halos hindi na makita. Kung bakit napakabilis ng kakayahan ng mga pugita na magtago gamit ang kanilang balat, ito ay dahil hindi tulad ng mga kamelyon na gumagamit ng hormones para kontrolin ang pagbabago ng kulay at umaabot pa ng mahigit 20 segundo bago magpalit ng itsura, ang mga cephalopod ay kinokontrol ang kanilang mga disenyo gamit ang kanilang utak. Iniisip nila kung anong kulay ang gusto nila. At lahat ng mga ilusyon na ito ay maaaring patuloy na suriin at baguhin habang sila ay gumagalaw sa paligid. Isang coral reef na puno ng daan-daang iba't ibang tanawin. Isipin mo habang inoobserbahan ng mga mananaliksik ang mga pugita sa pangangaso na bilang nila halos 170 pagbabago ng itsura at kulay kada oras. May mga pugitang bihasa sa paggaya sa ibang hayop gaya ng pugita mimetiko, na upang takutin ng mga mandaragit nito ay kayang magkunwaring humigit kumulang 12 magkakaibang makamandag na species at nakita natin itong ginagaya ang hugis at galaw ng iba't ibang uri ng hayop. Ginagaya ng pugita mimetiko ang isdang leon, zebra sole at ahas na may itim na ulo gamit ang itim at puting guhit sa katawan bago siya magtago sa ilalim ng buhangin at ilabas lang ang 2 lamang sa 8 braso nito na inuundayan na parang mga ahas. May ilang pugita tulad ng mimetiko na napagmasdang ginagaya pa ang sariling pagkamatay. Kapag hindi sila nagtatago sa panganib, may ilang pugita na ipapakitang malalaki at nakakatakot tulad ng mga blanket octopus. Kapag pakiramdam nilang nangganganib sila, binubukan nila ang malalapad nilang lamad para mabalutan ng napakalaking balabal na nakakatakot tingnan. Hindi tinatablan ng matinding lason mula sa ilang siphonophore, maaari pang punitin ng mga pugita ang mga galamay ng mga ito at gamitin ang mga iyon para umatake o ipagtanggol ang sarili. Nakakagulat, kaya ng mga cephalopod tikman at makita gamit ang kanilang mga braso. Natuklasan na sa pinakalabas na balat ng mga ito, may konting reseptor na tulad ng nasa retina nila na tumutulong sa pagsuri ng liwanag. Kapag nasinaga ng ilaw ang braso ng pugita, agad niya itong binabawi bilang reflex. Iniisip na ang pagkakaroon ng balat na sensitibo sa liwanag ay maaaring makatulong sa kanila na mapabuti ang kanilang camouflage. Dahil sa pag-aangkop ng kulay ng balat ayon sa nararamdaman ng braso sa paligid, kaya nilang makaramdam, makakita, makatikim at magdesisyon ang kanilang mga braso ng mag-isa. At ang ilang pugita mula sa malalalim na bahagi ng dagat ay may mga braso na naglalabas ng liwanag sa pamamagitan ng kanilang mga sipsip. Bukod sa pagiging mahusay na ilusyonista, mahusay ding contortionist ang mga pugita.
Dahil malambot halos buong katawan nila, walang kasukasuan o tiyak na anggulo ang mga pugita at bawat isa sa kanilang mga braso na walang buto ay sapat na nababaluktot para payagan ng halos walang katapusang antas ng kalayaan sa paggalaw. Sa katunayan, ang tanging matitigas o hindi na ipipisil na bahagi ng kanilang katawan ay ang kanilang mga mata at ang tuka na nakapalibot sa kanilang bibig. Siya rin ang nagsisilbing anus dahil sa mga molusko, iisa lang ang pasukan at labasan. At dahil sa pambihirang kakayahang ito, kaya nilang dumaan o sumuot sa kahit anong butas na mas malaki sa kanilang mata. Mapagmumuka pa nitong naninigas at may arthritis ang taong goma. At narito pa ang huling aspeto ng kanilang kakayahan, ang pambihirang talinong walang kapantay sa mga walang gulugod. Matagal nang tapos ang usapan dito, ang mga pugita ang pinakamatalino sa mga molusko. Walang nakakagulat dito dahil kasama nila ang pipino sa dagat, halaan, talaba at mga suso. Hindi mo masasabing napapalibutan sila ng henyo, mahina ang kompetisyon. Magaling silang magsolusyon ng problema, gaya ng pagbukas ng garapon ng atsara mula sa loob. Talagang kahanga-hanga ang mga pugita. Hindi na mabilang ang obserbasyon na nagpapatunay ng kanilang kuryosidad at galing sa pagkatuto at pag-alala. Siyempre, ang katalinuhan ay isang sensitibong termino. Pero base sa mga nagagawa ng mga pugita, may karapatan tayong magtanong kung ang pinakamagagaling sa kanila ay hindi ba kasing talino ng pinakabobo sa atin. Kilala nyo ba ang sikat na pugitan nyog? Noong unang bahagi ng dekada 2000, sa loob ng 10 taon, kinuna ng video ng dalawang Australianong biologo ang ilang munting pugita na gumagalaw sa sahig ng dagat habang bitbit ang 2/2 ng baon ng nyog. Ginagawa niya lang ito kapag pupunta siya sa mga lugar na may silungan. Para kung may banta, magamit niya ang mga bao bilang pansamantalang silungan. Dala ang mabigat na karga gamit ang kanyang mga galamay, kahit hindi agad kailangan. At ito, para matugunan ang mga posibleng pangangailangan sa hinaharap ay nangangailangan ng pag-a-anticipate, pag-iisip kung ano ang mangyayari at pagpaplano. Mukhang madali lang ito para sa atin, pero sa totoo lang, napaka-komplikado nito. Kailangan nito ng kakayahang mag-isip ng abstract, umunawa, lutasin ang mga problema at magpakita ng talino. Sa totoo, ilan lang ang hayop bukod sa tao na marunong gumamit ng kasangkapan. Ilan sa primates, malalaking mamal at ilang ibon gaya ng uwak at gagangay ang nakakagawa nito. Ngunit lahat sila ay mga bertebradong nakakulong. Ipinakita ng mga pugita ang galing sa pagkilala at pag-alala sa mga mukha ng mga nag-aalaga sa kanila. At iba-iba ang pakikitungo depende sa pagkagusto nila. Sa isang aquarium sa New Zealand, may pugita na natutong patayin ng ilaw sa pagwisik ng tubig sa bumbilya kapag hindi nakatingin ang staff. Dahil sa paulit-ulit nitong pag-short ng kuryente, kinailangan nila itong pakawalan. Ang mga pugita tulad ng mga sepia ay madalas ding nagpapakita ng pagkamausisa at hindi na mabilang ang mga divers na nilapitan ng mga ganitong uri na ang buong katawan ay parang isang kumikislap na screen. At para bang kaharap mo ang isang hayop na kapwa mausisa at nakaiintriga na tila may maraming gustong sabihin gamit ang mga larawan at kulay at mukhang mahilig pang maglaro ang mga pugita. Isang ugali na di naman kailangan sa buhay at kadalasang sa mga mamal lang makikita. Idagdag mo pa na ang mga ito ay mga solong nabubuhay na walang gulugod at mayroon kang isang kakaibang kombinasyon na talagang nagpapaisip at nagdudulot ng maraming tanong. Ang akala natin noon tungkol sa pagyusubong ng katalinuhan kasi matagal nating inisip na mas madaling lumitaw ito sa mga species na may matibay na ugnayang panlipunan. Kailangan ng katalinuhan para mapanatili ang matagalang ugnayan, maintindihan ang senyas ng iba, makipagtulungan at matuto mula sa kanila. At sa isang banda, tugma ang paliwanag na ito sa mga hayop na itinuturing nating, sabihin na nating, pinakamatalino. Ang mga malalaking unggoy, aso, malalaking hayop dagat tulad ng mga dolphin at orca ay namumuhay lahat sa isang punto o iba pa sa loob ng isang grupo, sa ligaw na kalikasan. Ngunit ang mga pugita ay mga nag-iisa. Paminsan-minsan lang silang nagkakasalubong, nagkakaroon ng interaksyon, pero wala silang regular na ugnayan na maaring magdulot ng pagyusibong ng mga anyo ng katalinuhan. Mas kahanga-hanga ang mga pugita dahil sila ang mga matalinong nilalang na pinakamalayo sa atin sa puno ng buhay. Lahat ng ibang mga uri na mausisa, minsan ay mahilig maglaro at marunong gumamit ng mga kasangkapan ay walang exception na mga bertebrado. Ibig sabihin ay mga hayop na may panloob na kalansay. Mayroon tayong karaniwang ninuno na nabuhay, 320 milyong taon nang nakalipas. Pero para mahanap ang karaniwang ninuno natin at ng mga pugita, kailangan nating bumalik hanggang 650 milyong taon sa puno ng buhay. Ibig sabihin, ang kahanga-hangang kakayahan sa pag-iisip ng mga invertebradong ito ay umusbong sa parang ibang-iba sa atin.
Sa ganitong diwa, binibigyan tayo ng mga pugita ng akses sa alternatibong katalinuhan na walang matibay na ugnayang panlipunan, edukasyon, at may maikling buhay. Isipin mo, ang karaniwang pugita ay bihirang mabuhay ng lampas 2 taon sa ligaw at gayunpaman, nakakagawa sila ng mga pambihirang bagay na kahit ang pinakamatalino sa ating mga bata ay hindi kayang gawin sa parehong edad. Halimbawa, natatagpuan nila ang daan pabalik sa mase o nabubuksan ang garapon ng atsara mula sa loob. Itong isa, kahit awkward maglakad, ay siguradong mas magaling maglakad kaysa sayo noong kaedad mo siya. Kapag naiisip ko ang mga pugita na may mahabang buhay at sariling lipunan, agad ko silang naiisip matapos ang milyon-milyong taong ebolusyon. Gumagawa ng potion para mapasunod ang isda, nagpaplano ng catapult para sa dikya, at nailihim na pagpupulong sa kuweba sa ilalim ng dagat para pagplanuhan ang nalalapit na pagdumina sa mundo. Hindi nangyari ang kwentong yon. Matapos nilang magbigay inspirasyon sa mga kraken at iba pang halimaw sa mitolohiya, panahon na para sa mga artistang ito. Mula sa kailaliman ng dagat, ang balat ay parang laging gumagalaw na canvas. Pinupuno ng mga nilalang ang ating imahinasyon gamit ang kanilang braso na nakakatikim at nakakakita.